Inanyayahan ko ang lahat na magsitayo. Juban, maaari bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat po sa magandang araw na binigay niyo po sa amin. Salamat sa kaalaman at naway may matutunan kami sa araw na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat mga bata. Magandang araw po, Ginoong Antol. Kumusta ang araw niyo? Okay naman po. Okay, bago kayo magsiupo ay pakipulot muna ng mga kalat sa inyong paligid at pakiayos na rin ang mga mesa. Tapos na ba? Okay, maaari na kayo magsiupo. Para sa inyong attendance, kapag tinawag ko ang iyong pangalan, ang sasabihin niyo lamang ay, narito po. Maliwanag ba mga bata? Opo. Arlalero Eduardo. Narito po. Lucrecio Rosme. Narito po. Juban Verano. Narito po. Okay. Dahil walang liban sa ating klase ngayon, ay bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalam sa inyo ang ating mga alituntunin ngayong araw. Pakibasa nga mga bata. Makinig ng mabuti sa guro. Itaas ang kamay kung mayroong mga katanungan. Isuot ng tama ang uniforme. Ihanda ang sarili. Maliwanag ba? Opo. Okay. Ngayon naman ay meron akong mga katanungan. Sino-sino sa inyo ang nakakatanda ng ating nakaraang aralin? Yes, Juban? Tungkol po sa pabula. Tama, ito'y tungkol sa pabula. Ano nga ulit ang pabula? Yes, Edward. Ang pabula ay isang uri ng kwento kung saan ang mga hayop ang gumaganap bilang bida o karakter. Tama! Bigyan natin ng 5 bagsak si Juban at Edward. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, meron ako ditong dalang larawan. Pagmasdan nyo ng mabuti. Ano ang napansin nyo sa larawan? Dalawang prinsipe po. Tama! Sa tingin nyo, nasaan sila? Nasa kastilyo. Tama, sa kastilyo or palasyo. Ano pang napansin nyo sa kanilang pagmumuka? Yes, Edward? Ang isa ay mukhang mabuti at ang isa ay mukhang masungit. Tama! Sa kanilang pangatawan, anong napansin nyo? Yes, Juban? Payat at malusog. Tama, payat at malusog. Mga bata, ang larawang ito ay may kaugnayan sa ating bagong paksang tatalakayin. Handa na ba kayo? Opo. Pero bago ang lahat, nais ko munang basahin ang ating mga layunin ngayong araw. Ito ang ating mga layunin. Pagkatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahang, pakibasa, Natutukoy ang mga elemento ng kwento, magpapasunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento, at nabibigyang halaga ang paggamit ng mga elemento sa kwento. Okay, maraming salamat. Mga bata, meron akong inihandang kwento. Gusto niyo bang marinig? Opo. Okay. Makinig kayo ng mabuti mga bata dahil pagkatapos nito ay meron akong mga katanungan. Maliwanag ba? Opo. Okay. Ang pamagat ng kwentong ito ay sina Prinsipe Rudy at Prinsipe Moody. Noong unang panahon, may isang hari na may 2 anak. Sila ay sina Prinsipe Moody at Prinsipe Rudy. Si Moody ay mapagmataas, pero si Rudy ay mapagkumbaba at magalang. Palaging sinasabi ni Moody, "Ako ang prinsipe, hindi dapat ako magtatrabaho." Siya ay tamad. Pero si Rudy ay masipag. Tinutulungan niya ang mga tao. Nang dumating ang taglamig, maraming tao ang nagkasakit ng pandemya. Ang sabi ni Moody, "Ako ay malusog, hindi dapat ako mag-alala." Palagi siyang nanatili sa loob ng bahay, habang nasa labas naman si Rudy
at palaging sumusunod sa kaligtasan ng protokol upang tulungan ang mga tao sa kanilang palasyo. Sa loob ng palasyo, si Moody ay umiinom ng kape, habang si Rudy naman ay nasa labas. Kahit malamig, tinutulungan pa rin niya ang mga tao na nagkasakit ng COVID-19. Si Moody ay masaya sa loob ng palasyo, habang si Rudy naman ay malungkot na nakikita ang mga taong nagkasakit. Ang sabi ng mga tao, matanda man o bata, mayaman man o mahirap, lahat sila ay gusto si Prinsipe Rudy. Samantalang, ayaw naman nila si Prinsipe Moody. Nang bumisita si Prinsipe Rudy sa isang bahay, ay binigyan siya ng 12 mansanas. Agad naman niya itong ibinahagi sa kanyang kapatid. Ngunit, 5 bulok lamang na mansanas ang ibinigay ni Moody kay Rudy. At 7 preskong mansanas naman ang kinuha ni Moody. Nakita ito ng hari at pinatawag ang mga tao sa kanyang kaharian. Tinanghal ng hari at reyna si Prinsipe Rudy bilang susunod na hari. At doon lamang nagtatapos ang kwento ni Prinsipe Moody at Prinsipe Moody. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo. Okay, dahil dyan, meron akong mga katanungan. Sino-sino ang gumanap sa kwento? Yes, Juban? Prinsipe Moody at Prinsipe Rudy. Tama! Sa tingin nyo, saan naganap ang kwento? Yes, Rosme? Sa Castillo po. O Castillo or Palasyo. Mga bata, sa tingin nyo, ano kaya ang naging reaksyon ni Prinsipe Moody nang itinanghal si Prinsipe Rudy bilang susunod na hari? Anong naging reaksyon ni Prinsipe Moody? Yes, Rosme? Siya po ay nagalit at nainggit. Tama, siya ay nagalit at nainggit. At ano kaya ang maging kalagayan ng palasyo kapag si Prinsipe Moody ang maging hari? Yes, Edward? Magiging magulo at maraming maghihirap sa loob ng palasyo. Tama, bigyan natin ng 5 bagsak si Edward. Ito pa mga bata, huling tanong. Ano kaya, may pag-asa bang magbago si Prinsipe Moody? Yes, Juban? Meron po kasi naniniwala po ako na bawat tao po ay may kakayahan magbago sa ugali man or ano. Tama, bigyan natin ng 5 bagsak si Juban. Mga bata, meron na ba kang ideya sa ating bagong paksang tatalakayin? Opo. Yes, Juban? Okay. Oh, Parang patungkol sa mga kwento. tama. Ang ating bagong paksang tatalakayin ay patungkol sa kwento at mga elemento nito. Ano nga ba ang kwento? Pakibasa? Ang kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nag-iwan ito ng kapintaran sa isip ng mga mambasa. Okay, ang kwento ay isang anyo ng panitikan na kung saan ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa unang tauhan, kagaya na lamang ng binasa ko kanina. Yan ay isang halimbawa ng kwento. Ang kwento ay may mga elemento. Ito ay ang pakibasa. Tauhan, tagpuan, at bangay. Tama. Ang kwento ay may mga elemento. Ito ay tauhan, tagpuan, at banghay. Ano nga ba ang tauhan? Okay, pakibasa. Ito ang gumaganap sa kwento. Maaaring ito ay tao, bagay, o hayop. Halimbawa, Pinocchio, Juan naman. Okay, ang tauhan ay sila yung gumaganap sa kwento. Halimbawa ng binasa ko kanina, ang tauhan doon ay sina Prinsipe Rudy at Prinsipe Moody. Okay, naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, tutungo naman tayo sa tagpuan. Pakibasa.
Tumutukoy ito sa oras at lugar ng pinangyarihan ng kwento. Sumasagot sa tanong na saan at kailan. Halimbawa, sa kagubatan, sa Sabado ng umaga. Okay, ang tagpuan ay ito yung kung saan naganap ang kwento. Kagaya ng binasa ko kanina, saan naganap ang kwento? Sa kastilyo. Kastilyo or Palasyo. Yun ang tagpuan. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, ang panghuli ay Banghay. basahin. Ito ay sunod-sunod na ayos ng mga kaganapan sa isang kwento. Halimbawa, una, sumusunod. Bago, pagkatapos. Okay, ang banghay ay ito yung mga pagkasunod-sunod na pangyayari. Kagaya ng halimbawa lamang na ano ang nangyari sa huling kwento ng binasa ko. Huling nangyari. Okay, ang huling nangyari sa kwentong binasa ko ay naging hari si Prinsipe Rodi dahil sa kanyang kabaitan at kabutihan. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Okay, ano nga ulit ang elemento ng kwento? Tauhan, tagpuan, banghay. Magaling. Ngayon naman ay hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ang tanging gawin niyo lamang ay pagmasdan niyo muna ang mga pangungusap or mga pangyayari na nasa kahon. Ang gawin niyo lamang ay pagsunod-sunurin ang mga pangungusap o mga pangyayari upang makabuo ng isang kwento. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo magsimula. Tapos na ba? Opo. Okay, maaari na kayong magsiupo. Tingnan nga natin kung tama ba ang inyong mga sinagot. Unahin natin sa unang pangkat. Okay. Okay, tama. Bigyan natin ng 5 bagsak ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Tingnan nga natin. Tama. Bigyan natin ng 5 bagsak ang ikalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Nasisiyahan ako dahil may natutunan kayo sa ating paksang tinalakay. Ngayon naman, para sa inyong pagsusulit, sagutan niyo lamang ang mga katanungan ito. Meron lang lamang kayong 5 minuto upang sagutan ang inyong pagsusulit. Okay. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba? Opo. Okay, kung tapos na ay maaari nyo nang ipasa sa unahan. Okay, maraming salamat. Dahil tapos na, para sa inyong takdang aralin ay gawin niyo ito sa inyong mga bahay. Okay, pakibasa. Magsulat at magbasa ng isang kwento. Tubuhin mo kung sino-sino ang mga tauhan, saan at kailan ito naganap, at ang pagsusunod na pangyayari. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, wala na bang mga katanungan? Wala na po. Okay, dahil wala nang katanungan, pwede na kayong tumayo para sa ating panalangin. Okay, binibigyan niyo yung Rosnick, maaaring bang pangunahan ng ating pagwakas na gawa ikaw panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa ating mga Okay, bago kayo umuwi ay makiayos muna ng mga upuan ninyo at makipulot ng mga kalat sa inyong paligid. Okay, tapos na ba? Opo. Paalam na sa lahat mga bata. Paalam na po at maraming salamat, Ginoong Anton. Maraming salamat. Hanggang sa muli.